yung Mexico, the president of Mexico before was a complaint was a communication was filed at the ICC for the ICC prosecutor to act upon it. Ano sabi ng ICC prosecutor? We don't deal with political decisions or policy decisions of states. That was a drug war, and it was really brutal. Mm-hmm. Nagigets nyo yung eksena. Kaya yung mga nananalig sa ICC, dude, you are using ICC as your political tool. Ngayon sinabi ni Cez Drilon, bakit political tool? Root, wala naman kasi mapuntahan yung mga biktima. Bakla open yung courts. The courts are open. Walang mapuntahan kasi tamad kayo, di ba? The courts are open. Oo. If you could provide evidence at the ICC, why can't you provide evidence in our courts? Mm-hmm. Because the threshold of evidence at the ICC is very low. Correct. Mm-hmm. Kailangan lang ng kuning-kuning. Hindi nga nila makakorek yung pinagsasabi nila. Girl, magpe-press release ka, korte. 30,000 people died. Pero yung asunto mo, how many people? 39 in a span of mula Davao time pa hanggang ni PRRD? Anong chance na mabuwag? Well, if they decide to, but hindi nga siya mabubuwag because it is a European project. Mm-hmm. And ginagamit yan ng EU in order as a way to control other countries. Gets nyo? Pag gusto mo makipag-trade deal sa Europe, sa EU, kasama sa requirement kung maging member ka ng mas parang merong incentives. Pag naging member ka ng ICC, mas mapapabilis yung trade deal mo with Europe. It is primarily a European project, and kaya nga kita mo, di ba, walang Europeans na nahahabla sa ICC. There was supposed to be like sila yung funder British Prime Minister funders kasi nila mga European countries. Like look at Tony Blair. Tony Blair, he was sued in the UK for war crimes. The UK said they cannot prosecute Tony Blair because they don't have a law against to prosecute him against with. Ibig sabihin, you're unwilling and unable because you don't have a law. So the ICC could step in. The ICC didn't do anything. So nakikita niyo yung ano. So now look at Tony Blair. Tony Blair participated in bombing, destroying another country. It was his decision. Command responsibility. Hindi lang siya co-conspirator or co-perpetrator eksena ng nila kay PRRD. He was directly responsible for UK participation in bombing Iraq. Mm-hmm. The ICC didn't do anything, even though that the UK is a member of the ICC. Didn't step in. So, nakikita mo yung okay, so you turn a blind eye on something and then you focus on lesser countries because it's easier to manipulate them. Mm-hmm. Alam mo yun? Mm-hmm. So, ganun ang eksena ng buhay. That's why it's not like a court, an ordinary court. Like a real court. In a real court, kasi hodang sino ko pa, pag nabigyan ka ng asunto, you will respond, etc. Sa ICC, pwede silang magdumedma. Dumedma. Yung Mexico, the president of Mexico before was a complaint was
a communication was filed at the ICC for the ICC prosecutor to act upon it. Ano sabi ng ICC prosecutor? We don't deal with political decisions or policy decisions of states. That was a drug war, and it was really brutal. Nagigets nyo yung eksena. Kaya yung mga nananalig sa ICC, dude, you are using ICC as your political tool. Ngayon sinabi ni Ces Drilon, bakit political tool? Emirate, wala naman kasi mapuntahan yung mga biktima. Bakla open yung courts. The courts are open. Walang mapuntahan kasi tamad kayo, di ba? The courts are open. Oo. If you could provide evidence at the ICC, why can't you provide evidence in our courts? Because the threshold of evidence at the ICC is very low. Correct. Kailangan lang ng kuning-kuning. Hindi nga nila makakorek yung pinagsasabi nila. Girl, magpe-press release ka, korte. 30,000 people died. Pero yung asunto mo, how many people? 39 in a span of mula Davao time pa hanggang ni PRRD? Are you can you imagine a court can you imagine a court of law giving you a press release na si Joey ang naging biktima talaga niya sa Kemerut ay 30,000 pero isa lang ang niya dito, isa lang ang sasampahan ng kaso. 78 in 6 years. Can you imagine how many people were killed in Iraq because of Tony Blair? It's not even his country. It's another country. How many people were killed in Mexican drug war? They don't care. Kaya ito talaga is perfect partnership between ICC and the BBM administration. BBM can use the ICC to get rid of anyone who could block his further ambition in perpetuating himself. And the ICC needs a trophy in order for it to stay relevant. Simple as that. True. Ayun. Anyway, gusto lang gamitin pera ng bayan. Ay, guys, yung tawag dito, yung link. Yung link ay nasa, tawag dito, dinidikit ko sa pinapasok ko sa chat, doon sa live chat, nandun yung link. Ayan, yung StreamYard link. Ayan. Nakikita nyo ba? Parang hindi lumalabas sa ko, no? Ayan, nasa Facebook at saka nasa YouTube. Pero yung sa YouTube parang hindi siya lumalabas. Teka. Paano kaya to? Buhisin. Hindi lumalabas yung link wala pa. Tingnan mo lang ginawa. Okay. Teka, punta kayo doon sa YouTube channel ko. Tapos, punta kayo doon sa community. Magpo-post ako. Ito ang hagdan. Ayan. Okay. Punta kayo dun sa sa post. Community yata makikita niyo yan Nandun yung kasi hindi ko madikit sa YouTube hindi ko ma-post sa YouTube chat, doon sa chat panel, hindi lumalabas. Pero nasisend ko sa Facebook. Mag-status na lang din ako sa Facebook. Ito ang hagdan sa live.
Ayan, dun sa gustong umakyat. Ayan, nakasakay na ako. Hindi naman kita nakikita, no? Strictly. Nakapasok ka na? Ayan. Okay. Ayan. Sas, may question. Ano raw ang possibility na mabuwag ang ICC? Considering na ngayon nagsa-start ng maging mailagay sa international conversation yung ICC dahil gawa na yung Japanese na merong nagsulat sa UN to start a conversation with how PRRDs being treated in the ICC. Well, if the member countries decide to, it will happen. Well, anong chance na mabuwag? Well, if they decide to, but hindi nga siya mabubuwag because it is a European project. Mm-hmm. And ginagamit yan ng EU in order as a way to control other countries. Gets nyo? Pag gusto mo makipag-trade deal sa Europe, sa EU, kasama sa requirement kung maging member ka ng mas parang merong incentives. Pag naging member ka ng ICC, mas mapapabilis yung trade deal mo with Europe. Kaya nga the best way is not to join ICC at all. As simple as that. Kita mo, hindi nila mabraso yung China. Di ba may trade deal sila sa China? Hindi wag yun ang China. Di ka makapag-trade sa amin kung yan ang condition mo. Trade lang. Pero pag mga maliliit na bansa, pasok yan. Pag maliliit na bansa, lalo na kung yung mahina yung leader, kung weak yung leader, pasok yan. Gets mo? So hindi siya mabubuwag. The only way to actually is to ignore ICC at all, not to join it. True. Ayan. Teka, ba't hindi ako makakonect sa... Bakit ang mouse ko ay hindi makakonect? Anyari, wait lang. Ayan, anyway, ang tawag dito, Sas, may anong opinion mo daw sa Chanco files 38 cyber libel cases versus Jesus Falsis? Kinasuhan. Ako muna magre-react dito Bakit ka magpapagpapajikas live Chanco files 38 cyber libel cases. I'm not aware of the issue at all. And I don't even know who Chanco is. Toby Chanco? Ano ka ba? Toby Chanco? Yes, Toby Chanco. Kasi di ba nga si Toby Chanco, pinipin daw niya si Martin. 'Di ba? Yun yung inaano niya, Martin, Saldi, sila ang may kasalanan dito, kineso, ganyan. So ngayon, yung mga pro BBM vloggers, including Falsis, binibira nila si Toby Chanco ng bonggang-bongga. Sobra yung pambibira nila kay Toby Chanco. Okay, so edi rest mo kayo si Toby. 38 defamatory posts targeting him from May 17, 2025 to 22 April 2026.
ano masasabi ko dyan? Well, depende kung anong kaso. Ayoko naman mag-gloat, no? Part of me would like to gloat, but for me, ano ba yung pinafile? Saka, it is a this might sound like pro-Palsis, but Toby Chanko should have just ignored this. Actually, Yun lang maano ko. I don't think na yun ang ano ko. At ang gusto ko is and sabi naman, ito binabasa ko yung ano, sabi ni Francis, he's going to question the constitutionality of criminal libel, which is I support that, you know. Pero yun ang ano ko na why bakit kailangan mo pa i-demanda? Yun lang ano ko kay Toby, na it's just a waste of money. But part of me say na, oh well, kayo rin naman, nagdidiwang din naman kayo, Francis, pag may sinasampahang kaso ng cyber libel na hindi nyo kasama. So, pag kayo, questionin nyo yung yung constitutionality ng criminal libel, pero pag iba yung kakasuhan ng cyber libel na hindi nyo ka-join sa politika, pinagdidiwang ninyo. This is my problem with people like Francis. You cannot argue on that. You don't really understand their principle. If their principle is fair weather principle. Pag sila ipupush nila yung principle, pero pag iba yung apektado, hindi naman nila i-raise yung principle in the same way that they are raising the principle when they are the ones affected. That's correct. Why kakampings people are not enamored for you, because you are just as political. You are just as political as other people who uses the law when it favors them. But when it doesn't favor them, is ayaw nyo. Kaya yun ang problema eh. Wala kayong and that's what I like with and that's what I like about Rowena Gonzon. It's just like on principle, no? Na itong principle, let's apply it regardless. Yun ang ano kay Rowena Gonzon. So ito si Francis, okay, sinampahan ko ng cyber libel. Ngayon sasabihin mo na it's an honor na masampahan ng libel, tapos sabihin mo na perfect chance for me to question the constitutionality of criminal libel with an actual case. Wait, pero pag iba yung sinasampahan ng libel, nagdidiwang ka. True. So, alam mo yun, dude, magpakalalaki ka. He can't. Hindi niya kaya. Ayun. Ako naman sa totoo lang, masaya ako para sa kanya kasi makakapagpa-Gcash na naman. Mag-float na naman ng Gcash. Parang, uy, bakla ang dami mo ng gig. Magpapa-Gcash ka pa rin. Huwag ka na pa-Gcash. Dapat makita mo, nakakaluwag-luwag ka na sa buhay ngayon after all the suka at tae na kinain mo politically. 'Di ba? So, dapat you pay your own legal fees na by this time. Ganyan. Or, I don't know. Ayan. I'm pretty sure backup naman yan si Francis eh. Merong susupport sa kanya financially and legally. Ayun. Anyway, hayaan mo siya. Problema yan ni Francis. Strictly, hello. Hello, narinig ako, Miss Joey. Yes, very clear. Ayan. Hi, Miss Sass. Hi, Kiefer. Hi, everyone. Good morning. Bali, no? Kanina nung,
paanuhan ko na lang siguro, right now, even if I always try to be very positive pagdating dun sa mga kaganapang pumapalibot sa bansa natin. Medyo iba yung tama sa akin nitong nangyaring denial ng TRO ng SC. Kasi it's para kasi siyang yung domino effect niya, pakiramdam ko lang this is a very opinionated take na hindi nyo naman kailangang seryosohin kasi nga galing to sa place of ignorance eh. What do I know about the law, no? Practically nothing. Pero bilang kasi, yung parang active participant sa mga araw-araw na buhay natin on the ground, yung domino effect nung ginawa nilang pag-deny, it really does more harm than good. And I understand in a way na siguro they are trying to keep it by the books at saka hanggang speculation lang naman talaga yung kaya natin. Pero sobrang yung frustration ko nag-uumapaw kasi siya yung bad precedents na manggagaling mula dito sa decision na to, nangyayari na nakikita na natin in real time. Nakikita na natin yung paglabas ng mga lawyers na sasabihin na i-call out OC. So kahit si SC sinasabi niya. Kasi tawag dito, they will always manufacture something out of kung ano man yung ilalabas ni Supreme Court. Kasi nga 'di ba, sila yung tinatrato natin na na parang sila yung bastion of what we call the law of the land. So parang the fact na kailangan nila lagyan ng caveat yung decision nila na parang just note hindi ito ganito ganyan, na it really sets, kapag ikaw yung tipo ng tao na not necessarily superficially nagbabasa, pero kasi syempre yung optics niya, ang daming pangit na lalabas dun sa na Tsaka strictly sa totoo lang, dahil wala ngang TRO na ganyan, it gives space for people like Melvin Matibag to push act further. with impunity, di ba? Oh, di ba? To push further. Okay, wala man TRO ganyan-ganyan, walang ganito, eme-eme, ganun. The decision is the resolution on the TRO is going to be released on the 25th. Baka naman. Hindi natin alam. We have to wait kung ano yung nakalagay doon. Pero ibig ko sabihin, the mere fact that Bato, from the time that he filed that TRO, since March 11, 2025, yung TRO prayer na yan, hanggang dun sa urgent request to resolve, hanggang dun sa supplemental, ganyan-ganyan, ilang buwan na bang nagtatago si Bato? Diba? Isang taon na parang 6 months. 6 months na siya nagtatago. It's way too long. Parang kasi, parang, diba? kahit saan mo tignan. Parang, it's just so unacceptable that we have to wait for this long. And sabihin na natin, ay hindi, matagal magdesisyon kasi pinag-iisipan or whatsoever. Yung period na ganito katagal yung pagdidesisyon para dito sa ganitong bagay, which is very, very important to be resolved. Kasi parang ano ba to? Nalilito? Yung, ganun kasi yung impression na na yung divided na voting nila. Oo, ba't nalilito yung, basic rights lang naman yung pinag-uusapan natin dito. 'Di ba? Ba't nalilito? May argument pa pala regarding sa interpretation ng kung ano yung nakasulat sa text ng natin. Oo, pero regarding sa basic aren't rights. we over-philosophizing this, 'di ba? Yes, yung intellectualizing. Oo. At saka keeping a very level head sa pagbasa ng mga nangyayari sa atin dito. Sorry, it really feels detrimental pagdating dun sa, kasi ngayon I don't, again, kahit na tawag dito, with gritted teeth, tanggap ko naman na yun yung decision talaga nila kasi nga Supreme Court yan, di ba? Pero kasi yung effect niya is really felt across the land, na parang yung chilling effect niya,
yung paraan ng pag-twist ng narrative. And right now, they are still acting na as if yung mga mag-aabuso dun sa nilabas nilang desisyon would actually play fair. Pero hindi kasi ganun yung playing field natin eh. I'm really sorry, no, medyo na ano ko ng emosyon ko. Kasi parang ano tawag dito, this is one of those times na sana talaga kagaya nung nangyari kay Bato na he did a heroic act, no? This is one of those times na sana mali ako. Mali ako dun sa iniisip ko na baka naman talagang meron silang greater solution that can actually tie all the loose knots ng lahat ng kaputahan na nangyayari sa bansa, di ba? Pero right now, yung knee-jerk reaction ng mga tao, ang dami na kagad nag-aabuso. I mean, sure, as he can say all they want na, hindi naman yan talaga yung naging desisyon natin eh. And then yung legals that actually sides and provides context, very crucial din yan, importante din yan to push back with the bad narrative. Pero kasi, the fact na merong space to somehow twist yung decision nila to spin up a narrative that, alam niyo yun, na parang nawe-weaponize again siya and it's being used for all the wrong reasons. And yung simple act of, dahil nga mga ignorante lang din ako, yung simpleng pagprotekta sa kapwa mo Pilipino with a clear and present danger na talagang patuloy na nangahunting sa kanya, 'di ba? Na parang kailan ano ba 'to? Ano ba yung balancing act na kailangan? Ano pa ba yung outcry? What amount of outcry? How much impunity do we have to suffer to actually see something na parang may decisive ano sila? Ayun nga, sabi ni Miss Joey na parang dito pa lang sa basehan ng liberty, ng freedom, tsaka ng basic human rights, nagkakaroon na tayo ng multiple interpretation na parang kasi ayoko nung sasabihin na found on a technicality or how it is worded na parang sigurado naman marunong sila maintindihan ng context tsaka ng natin, di ba? Na the lay of the land right now. Yun lang, parang nahihirapan tuloy ako mag-explain. Pero I hope na nagets nyo yung yung kung saan ako nanggagaling. Kasi I really try to put a positive speed pagdating ganito, pag yung sa mga kagaya ng ganito. And then, again, parang are we also parang at the mercy na kasi tayo ng mga bad faith actors eh. Kung kailan kailangan natin merong mga tumindig. Oo, kasi parang hindi nakikita ng Supreme Court yung mga naglipa na yung mga bad actors dito sa lipunang ito. I mean, if they're going to be very, very technical about it, hindi kami magdesisyon kasi ganito, hechos balungos, kineso, without taking into consideration the real situation. I mean, nagbanta na si Matibag, ilang beses na siyang nagbanta na aarestuhin niya si Bato, hinahanap niya na, mag-ingat ka Bato, baka katabi mo lang yung aaresto sa'yo. May ganun pang pagbabanta si Matibag eh. 'Di ba? I do not know, nakarating ba sa Supreme Court to o hindi, baka naman ganun yung sitwasyon, pero I mean, yung ganito very palpable yung danger eh. Oo. Yung ganito ka socially sensitive na issue, I think mas level up dapat yung approach sa pag-resolve. And it's really, sa totoo lang, it's really bringing me anxiety, kasi intayin na lang natin to hanggang mag-trickle down to ordinary citizen. Inuna dating presidente, dating mga PNP chief, dating mga secretary. So pababa na to hanggang ordinaryong tao, and then we cannot ask for TRO? Oo nga eh. Tsaka again, alisin na natin yung alisin na natin yung alliances, alisin na natin yung factions. This is a Filipino, 'di ba? Na parang bakit alisin mo na yung kulay, alisin mo na yung kung sino man yung persona na yan, alisin mo na yung kung ano man yung alliances o parang allegiances niyan. At the end of the day, Pilipino yan eh.
Na Mm. parang, and then we are being assaulted na tayo. Yung, alam mo yung parang nararamdaman mo nagpapagapi tayo sa mga dayuhan. Ano ba yung ano natin Ay, dito? oo, ba't parang ayaw nating i-assert yung Oo, yun i-assert nga yung eh. ating authority, 'di ba? Na ay hindi I mean kung gagamitin nga yung ganong klaseng reasoning na hindi makakapag-issue ng TRO dahil hindi naman Mm, recognized na Etchus yung Balungos warat or something like that. parang parang for me is a very very weak approach. Kasi opportunity mo na yan para to show who's the boss in our judicial system eh. Correct. We Pagkatapos are a country. pagkatapos parang magiging I mean I do not know pero kung sakaling doon nga papunta yung argumentation doon sa justification ng hindi pag-issue sa TRO, nakakalungkot. Abangan natin, tingnan natin sa Lunes, sa May 25 kung ano ang magiging eksena diyan. Parang wala pang ganap sa ano eh. Yung impeachment kasi ngayon ano pa eh, nasa paperwork level pa siya eh, yung impeachment trial. Hinahanda So pa yung mga subpoenas eh. oo, Hinahanda. ise-send pa kung yung mag-back and forth pa sila kung paano i-send yung mga sabina-sabina, but meron silang timeline. I think yung hearing, yung magko-convene uli yung impeachment court. Kasi parang ngayon issuance of summon, service of summon, ganyan-ganyan, tapos answer, reply, kinemerot, ganyan-ganyan. Mag-pre-trials sila ng June 15, around June 15. Yun yung doon pa lang magkakaroon ng action sa impeachment eh, sa Senate. I see. So yun yung eksena pagdating sa impeachment. Ewan ko kung anong ano. Magdesisyon ng LC based sa constitution natin, dyan ako sure, sabi ni well, ang tanong dito yung urgency eh. At sa totoo lang sa akin parang whether protektahan nyo o hindi, mag-decide lang kayo kasi mas importante yun eh. Oo, Whether magbigay ng final say. magbigay kayo ng Para, final say, whether paborable yun sa hinihingi namin or hindi paborable sa hinihingi namin, close the issue once and for all para alam na ng mga Pilipino kung anong direksyon yung dapat niyang i-take. 'Di ba? mm, Para alam na ng mga Pilipino, ano, may maaasahan pa ba kami sa Supreme Court o wala na? 'Di ba? Ayun. oo, kasi parang nasa limbo tayo ngayon eh. Ang Mm, daming gray area na inaabuso nung ano natin, nung administrasyon natin, na mm. parang sobrang dali nilang gumawa ng mga actions na very tyrannical. Tapos, at the end of the day, ang pwede lang nilang sabihin is mag-provide ng lip service and then that's it eh. Parang ano ba, this is the time na parang talagang dapat i-assert yung unity pagdating sa pagkabansa natin. And ayun nga, kung hindi man maging paborable kay Senator Bato yung ano resulta, sana mag-decide na lang agad sila na mabilis para malaman natin kung talaga bang wala na tayong aasahan o meron pa. Kasi 'di ba nga parang laging andun yung adage na justice delayed is justice denied, and right now Oo. the Mm. level of delay na parang again, ano lang po ito guys ha, nanggagaling lang po ito sa isang ignorante sa batas and talagang kung ano lang yung nakikita sa grounds, no? So again, if you are very positive na magkakaroon pa rin ng magandang resulta, this is one of those times na sana mapatunayan na mali ako. I would be more than happy. I am really hoping na maging positive yung desisyon ng Supreme Court sa 25. I mean, pumabor sa atin. Pumabor kay Bato, kay PRRD, ganyan-ganyan. Kasi nasa batas naman talaga yung ano eh. Nandun talaga yung case ni PRRD at ni Bato sa side ng batas, sa side ng Constitution. So, Yeah. kung magdesisyon yung Supreme Court at magdesisyon sila in favor of Bato and kung kumbaga ginrant nila yung ultimate prayer ni Bato at saka ni PRRD, edi well and good. Pero still doesn't change the fact na
took them so long eh. Tapos, took them so long. And yung time na nag-suffer na yung mga individuals na to before they decided is something that is very, very difficult to swallow. Yeah, the And, harm done sa mga Mm. personalities na to, di ba? Permanent scars na yan eh. Parang Mm-mm. ano ba? ganun. Sorry, nakat off tuloy kita, Miss Joey. It's okay. Ayun. To think 15 justices sila, ganyan sila kapagong ang kilos nila. Ipa-drug test lahat ng government official, dapat unahin si BBM. Paano makaakyat? I-refresh niyo po yung page ko. Pinost ko po yung hagdan. Hindi kasi ma-share dito sa comment section. Nagtataka nga ako bakit ganun eh. Hindi ma-share dito sa comment section. Ayan. Anyway, anything else, strictly? Yun lang muna siguro, Miss Joey. Salamat ulit sa pagpapaakyat, no? And guys, everyone, kapit lang kahit na nakaka-frustrate. Thank you po. Mm-mm. True. Ayan. Thank you, Strictly.